napulot natin ngayon, mga kababayan. Nako, ito kinumpirma ko to ha. Kasi nakita ko sa post din ito ni Palsis. Dahil meron din tayong kakilala, mga kababayan. Nagtanong-tanong ako, "Uy, ano bang balita dyan? Balita ko, nabuburyong na daw si Sara." Ha? At sabi ni Palsis, magre-resign daw to bago daw umakyat sa Senado. Mga kababayan, naku po ha. Ay, nako. Talaga naman. Ano ba to? Pagpapahiwatig na ba talaga yung kanyang video nung nakaraan na sinasabi niya, when I was a vice president, na iniwan na ako ng aking mga kaalyado? Kasi ayon po dito sa balita, mga kababayan, sinundan ko lang itong sinasabi ni Palsis. Nasabi niya, third layer insider, Tweety Bird says that the chances of Sara Duterte resigning after being impeached by the House but before trial has gone up. If that happens, all of us should unite to pressure the Senate to still continue the trial. Okay, so ano ang implikasyon nito, mga kababayan? Parang feeling ko kasi, tiningnan ko din yung nasa side ng mga DDS ngayon. Ang parang trip talaga nila dahil nakita nila very overwhelming eh. Nakita rin nila yung mga kaalyado nila dati. Wala na, 'di ba? 216 na ngayon ang siguradong boto sa plenaryo ni VP Sara Duterte. Oh, yung mga 50-50 bumoto na laban sa kanya. At doon sa Senado, mga kababayan, hindi rin sila sigurado. Kaya ngayon, ang sinasabi dito, na kinumpirma din sa akin, talagang meron daw umuugong na nababalitaan nila ngayon na si Sara Duterte, uunahan daw nila yung impeachment bago ito umakyat sa Senado. Ang sinasabi rito, mga kababayan, ganire, pagtapos po ng tawag dito, ng deliberation, pagtapos po ng botohan, iakyat na ngayon. Diba, bumoto, 216, something like that, mga kababayan, tapos iakyat na yung article of impeachment sa Senado. Ang gagawin dyan, mga kababayan, hindi daw po magkukonvene or bago po magdeklara ng hindi magkukonvene ang Senado, ang gagawin nila ni Sara Duterte ay uunahan niya muna yon, magre-resign na agad. Kasi gusto nilang makuha, mga kababayan, ay yung tipong, oy, wala na, nag-resign na ako eh. Sino pang i-impeach nyo? So, ang sasabihin daw ng mga senador na kampi kay VP Sara Duterte, oh, bakit pa tayo magta-trial? Nag-resign na nga yung tao eh. Bakit pa tayo magta-trial? Sino ang sasagot dito sa mga katanungan? Sino ang, paano natin makaklarify? Paano natin mako-cross-examine yung tao? Nag-resign na. So, i-stop na natin yung trial. Huwag na tayo mag-trial. Ano lang yan eh, aksaya lang yan ng resources, aksaya lang yan ng oras, aksaya lang yan sa panahon natin. Marami pa tayong dapat atupagin. Kasi yung isang senador, ganyan din ang sinasabi eh, di ba? Na marami daw silang dapat asikasuhin. Yung isang senador naman, sinabi niya, ano ba trabaho ng Senado, ng minority, ng mga senador sa minority, di ba? Mag-oppose na mag-oppose, tanga-tanga, di ba? Hindi niya alam kung ano talaga ang trabaho ng minority. Mga kababayan, yun daw po ang sinasabi. Yung ano lang to chismis lang to Hindi natin to, hindi to sigurado. Mga kababayan, pero sabi rito, may chances na ganito yung gawin ni VP Sara Duterte. Kasi pinaplano talaga nila na mahinto na to eh. Bakit GP? Kasi nagbabaka sakali sila na pwede pa siyang tumakbo sa 2028. Nagbabaka sakali sila na yung mga kaalyado nila sa Senado ay mapahinto ang trial bago pa magsimula. Para sa 2028, pwede pa si Sara Duterte na makatakbo bilang Pangulo. Remember, ang sinabi nila Jinky Luistro, mga kababayan, ang kanilang recommendation, removal from office, si Sara Duterte at the same time, perpetual disqualification.
So kung matatalo sila sa Senado, paglalabanan pa, pag-uusapan pa, ididebate pa kung i-implement ba yung perpetual disqualification. Pero dahil nga sa overwhelming na mga ang tawag dito, dahil nga sa overwhelming yung mga dokumento, mga tawag dito mga kababayan, yung kanilang mga ebidensya laban kay VP Sara Duterte. At nakita ba naman natin, nasa website na din mga ka-GP, yung recommendation ng Committee on Justice, diba? So nabasa na yan ng kampo ni VP Sara Duterte lahat. Ngayon, ang mangyayari, magbabaka sakali na lang sila. Na sige, pahinto nyo na yan bago pa umakyat sa Senado. Wag na kayo wag na kayo mag-convene. O kaya mag-convene man kayo, pero wag nyo nang ituloy ang trial dahil wala naman kayong tatanungin, wala naman kayong i-cross-examine eh. And therefore, dahil nga walang mga kababayan, wala silang na-examine sa recommendation pagdating sa Senado, kahit matuloy man yan, dahil nag-resign na siya, ang gagawin doon, hindi po nila susundin yung recommendation ng Committee on Justice na ipataw kay VP Sara Duterte yung perpetual disqualification. Ang mangyayari na lang, automatic, dahil siya po ay magre-resign, removal from office. Yun lang ang mangyayari. So, masama yung pinaplano nila VP Sara Duterte hinggil sa bagay na to. Sila ay susugal daw di umano, mga kababayan. Diba? Grabe mag-isip to mga to dahil wala nang kumakampi sa kanila eh. Ultimo yung Quezon City Regional Trial Court, hindi rin sila kinampihan. Dinismiss yung kanilang petisyon, yung kanilang appeal. Diba? Oh, wala na silang maitatago. Lalo silang lulugmok, lalo silang lulubog pagdating sa Senado. Hindi sila basta mapoprotektahan dito ng kanilang mga kakampi. Remember, taong bayan, talagang nakatutok. Diba? Mananagot yung mga senador kapag inakwit nila itong si VP Sara Duterte. So para makaligtas kahit papano makagawa sila ng paraan, yun ang gagawin daw di umano ni Sara Duterte, magre-resign. Pero ang tanong dyan mga kababayan, kung magre-resign si VP Sara Duterte, ano naman ang mangyayari? Tingnan din natin yung sinasabi dito kasi sumagot nabalitaan na in fact nila Joel Chua yung mangyayari na ito mga kababayan dahil kumakalat na nga talaga eh. Ito naman ang sagot ni Joel Chua. Nawala pa po kayong kung mag-resign siya ngayon. Bago nawala pa po to. kayong May 8 lang. articles of impeachment na aprobado. Na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging mutin na May 8 lang. ito. Okay. So meaning, sino pa impeach nyo wala na yung impeachable official. Oh. Wala. Tama, ano po? Tama po. Although kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan eh. Mhm. Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Mhm. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senado eh. Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment, ang isasagot ko po sa inyo ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. So, nakikita ko na ngayon, mga kababayan, lumilinaw na dahil hindi pa hawak ng Senado, wala pa sa kanila yung jurisdiction. So, yung sinasabi natin kanina na umuugong, kaya nga natanong ito ni Ted Pailon kasi umuugong na talaga mga kababayan ang usap-usapan right before na ito ay maiakyat. So ibig sabihin wala pa yung jurisdiction ng article of impeachment sa Senado, magre-resign na si VP Sara Duterte. Ang mangyayari kaagad, mga kababayan, sino pa ang i-impeach mo kung nag-resign na yung tao? 'Di ba? Tapos kung hindi nakarating yung article of impeachment sa Senado, mga kababayan, yung prayer na sinasabi dito na dalawa, 'di ba? Yung removal from office, tapos yung
implementation ng perpetual disqualification, paano mo yun may gagawa kung, mga kababayan, hindi naman po nakarating yung article of impeachment sa Senado. So, talagang napakalaking question po nun. Napaka-questionable kung paano po, mga kababayan, ito isasagawa, kung paano ito i-implement ng Senado kung hindi naman sila nakapag-convene or hindi naman nakarating sa kanila yung article of impeachment. Hindi naman nakarating sa kanila, wala pa silang jurisdiction. So paano yon? Hindi naman pwedeng House of Representative ang mag-decide. Remember, mga kababayan, ang magiging judge sa mga ito ay ang Senado. So ito yung pinag-uusapan. Nagigets nyo na yung point ko. Hindi lang ito basta chismis. Ito yung chismis na talagang kalat. Chismis, lahat halos pinag-uusapan na ito ngayon. Estratehiya ng mga Duterte na gagawin nila, mga kababayan, bago makarating sa Senado. 'Di ba? Na ang Senado wala pang jurisdiction. Siyempre, pag sinabi mong walang jurisdiction, paano sila magkakaroon ng resolusyon? Paano sila magdidesisyon kung wala sa kanilang jurisdiction? At hindi rin pwede magbigay, mga kababayan, ng sariling resolusyon ang Kongreso. Kasi tapos na yung kanilang tapos na po yung kanilang obligasyon. Pagdating sa plenaryo, nagkaroon na ng botohan at yung article of impeachment kailangan i-transmit. Pero kapag bago makarating sa Senado, nag-resign si VP Sara Duterte. Yun ang malaking katanungan doon. 'Di ba? Hindi pwedeng mag-decide ang Kongreso. Dahil hindi sila judge. Pwede sila maging prosecutor kapag natuloy ang trial sa Senado. Nakita niyo 'yon kung gaano karumi mag-isip itong kampo nila VP Sara Duterte. 'Di ba? Tama, may tanong dito si Attorney Kapunan. Kaya lang iba po ito Northern Kumot Ito kasi yung sistema yung sagot ni Attorney Kapunan, napanood ko rin 'yan. Ang sinasabi diyan ni Attorney Kapunan, pwedeng ituloy. Pwedeng ituloy kapag, mga kababayan, nakarating na yung article of impeachment sa Senado, nagsisimula na yung trial at mag-resign si VP Sara Duterte, tuloy pa rin ang trial. Hanggang sa magkaroon po ito ng finality. 'Di ba? Yun. Yung sinasabi ni Attorney Lorna Kapunan. Pero dito kasi, nilinaw naman ni Joel Chua. 'Di ba? Na bago makarating sa Senado, magre-resign si VP Sara Duterte. Yan ang tanong ni Ted Filon. O sino pang i-impeach mo? Wala na. So ang gagawin ng mga senador, wala na kaming i-impeach, bakit pa kami magko-convene? 'Di ba? Nag-resign na yung impeachable official. So hindi na namin aasikasuhin 'yan. Patay tayo diyan. Dahil syempre hindi mo yung prayer na perpetual disqualification, paano mo 'yun i-implement? 'Di ba? Pakinggan natin ulit. Ulitin ko lang para malinawan tayo lahat. Kung mag-resign siya ngayon, nawala pa po kayong articles of impeachment na aprobado? Na hindi pa na ipo-forward sa Senado, tingin ko parang magiging muten academic lahat ito. Muten academic. So meaning, sino pang impeach nyo? Wala na yung impeachable official. Wala. Pag sinabing hindi pa na daw nakarating sa Senado, magiging muten academic. Matik, si Sara ay impeach. Yes, impeach siya. Mga kababayan, remove siya sa kanyang pwesto as Vice President. Pero, paano yung isang prayer na perpetual disqualification? 'Di ba? Tama, ano Tama po. Although kasi doon sa articles of impeachment kasi, dalawa ang prayer dyan Yung isang prayer removal, yung isa perpetual disqualification. Pero siyempre, yung tanong po kasi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senado Kasi kung na-forward na po sa Senado, may jurisdiction na ang Senado, hawak na nila yung articles of impeachment. Ang isasagot ko po sa inyo,
ay sa akin pong personal na opinion, dapat ituloy pa rin kasi kailangan sagutin din yung isang prayer. Kasi ang prayer, normally, dalawa yan. Removal, end. Hindi naman po or yun end. Pero sa tanong po ninyo, hindi pa na ipo-forward. O di siyempre, iba po ang sitwasyon nun. Para magiging multi-academic po yung sitwasyon. Opo, yes sir. Kasi nga po, ang prayer po nito sa bandang dulo, ang kanya pong administrative penalty ay removal from office and Perpetual disqualification. Disqualification. Perpetual disqualification. Yeah, perpetual. Hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno o maglingkod sa gobyerno. So, dito po sa senaryo na kung ngayon siya mag-resign, basically po, hindi siya na-impeach, no? And pwede pa siyang tumakbo sa next election kasi nga wala pa siyang conviction naman doon sa kanyang kaso sa Sandigan Bayan. Pero sabi nga natin, baka hindi mangyari yon in the Senate. In case po na siya mag-resign, ang inyo pong legal opinion dito, dapat ituloy. Pag nasa Senate na. Kasi po, hindi pa po nila sinasagot yung isang prayer. Ibig sabihin, ito po yung hinihiling. Kasi dalawa po yan kaya lang, kung kagaya po na sinasabi ninyo, hindi pa na ipo-forward sa Senate. Parang korte yan, hindi pa na ipo-forward sa korte. Wala na yung, may nangyari na dun sa tao. So ano pa yung i-resolve ng korte? Nagets niyo yung point, mga kababayan. Pag hindi nakatawid sa Senate, tapos nag-resign ka agad, parang korte yan, ano pa ang i-resolve? Diba? Paano pa magkakaroon ng conviction si VP Sara Duterte? Ano ang magiging resolusyon ng mga senator judge doon? Hindi sila pwede magbigay ng resolusyon na hindi po na trial si VP Sara Duterte. 'Di ba? Automatic lang, moot and academic na siya po ay matatanggal as Vice President. Nagets ko na yung gusto nilang sabihin dito. Marumi talaga tong plano nila, mga kababayan. At ito yung sinasabi ni Naomi Shin, Besh. 'Di ba? Na sinasabi rito na si VP Sara Duterte ay nag-iwan na daw ng resignation. Nag-iwan na daw ng resignation. So yan, mga kababayan, ang mangyayari diyan sa resignation na yan, eto nga, dinidikit ko lang sa usapin, no? Na ang gagawin kapag nakita na nila na talagang ang boto more than 105, 106. Mga kababayan, so i-activate na nila ngayon yung resignation ni VP Sara Duterte. Ipapadala na. 'Di ba? Maaga. Uunahan na nila bago umakyat sa Senado. Yun daw yung plano mga kababayan. Medyo medyo talagang ayaw nilang bitawan. Medyo ayaw talaga nilang bitawan yung posisyon ng pagiging presidente sa 2028. Akala ko ba ready kayo na kapag etong si Sara Duterte ay nagkaroon ng conviction, si Basti ang patatakbuhin. Sabi nung iba, wala alanganin si Basti Kahit sa survey, hindi naman siya pumapasok. Kahit gusto naming ipasok, tanungin, walang may gusto. Kaya Basti Duterte. Si Sara ang gusto nila, kaso kung makukonvict, wala na. 'Di ba? Meron pa tayo na balitaan kahapon. Kaya nga kung iko-connect natin ito, yung sinabi pa ni Sara sa interview na iniwan na siya ng kanyang mga kasamahan, maari din na totoo yung sinasabi ni Trillanes na 10 na doon sa listahan ng mga senador ang kilala niya na magkukonvict kay VP Sara Duterte. Kaya nag-aalangan na nga ito Kaya ang pinakaparaan na lang nila na siya ay makatakbo pa sa 2028, unahan bago ito makakyat sa Senado. Dahil pag nito nakakyat sa Senado, wala silang jurisdiction, walang makukonvict, hindi po mariresolbahan ng mga senator judge. Etong si VP Sara Duterte, automatic lang magiging moot and academic na siya po ay ma-remove sa pagiging Vice President. Yun lang yun. Kahit saan siya lumagay dyan, alang positibo may hita dyan si Sara. Oo, tama kayo doon, walang positibo. Most likely negative talaga. Kaya lang mga kababayan, ang best choice talaga nila na nakita ngayon, best option, mag-resign right before na umakyat po sa Senado
yung article of impeachment. Dahil dito nga, maliwanag na sinasabi, walang jurisdiction ang Senado. So hindi sila pwede na tawag dito, magresolba ng kaso kung hindi naman nila na trial. So papasok dito yung usapin paano mareresolbahan at may implement yung tinatawag na second prayer na perpetual disqualification. Kasi yung first prayer, yung hinihingi po na removal from office si Sara, matik yun, moot and academic. Kapag nag-resign siya, tanggal na rin siya sa di ba? Pagiging vice president, nag-resign na nga, di tanggal na, moot and academic. Pero yung second prayer, doon magkakaroon ng problema. Si Chuan na rin ang nagsabi, kung walang jurisdiction, paano mariresolbahan ng Senado? Oh. Merong doon, malaking question yon. Ba't may mga batas pa na ganyan useless? Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ang batas po natin na 1987 Constitution, hindi na po ito nakakasabay sa kasalukuyang panahon. Masyado nang late. Ito mga mambabatas natin, ang ginagawa, puro mambubutas. Hindi sila, tingnan mo naman, ang mga nakaupo dyan, mga kababayan, Robin Padilla, Bato de la Rosa. Kita mo yung ginawang bill ngayon ni Bato de la Rosa? Oh, ito ay para sa kanya na hindi po makialam ang mga foreigner dito sa atin. Para sa kanya. Pero yun, ang ginagawa nilang mga batas ay pang-proteksyon para sa kanilang mga kasamahan, para sa kanilang mga sarili. Hindi para sa tao eh. Nabalitaan nyo yun, yung dalawang bill na ipinasa ni De La Rosa? Para sa kanya yun. Para hindi siya mabitbit. Oh. Sana agad-agad ipasa na sa Senate. Sana nga, mga kababayan. No, anuhan nila itong si Sara Duterte. Oh. Kahit saan siya lumagay, walang, okay. Ang tanong, sinong tatanggap ng resignation ni Saltik, boss? Kung tatanggap, boss, at kailangan ba pirmahan? Oh, good question yan, ha? Good question yan kung sino ang tatanggap. Wait lang. Parang ako doon, Parang ito, yung ginagawa nyo ambush interview to. Di ko alam kung sino ang tatanggap niyan. Maaring ang presidente ang tatanggap. Kasi kung resignation naman irrevocable, pwedeng sa presidente, di ba? Oh. Nakakadismaya kung mangyayari yan kasi din na mabubuksan ng mga bank at yung back. Yan, isa pa yan. Mabuti pinaalala mo na yung machine. Eto pa, isa po yan sa mga kasama na dahilan. Ayaw na nilang mahalungkat yung kanilang mga bank account at yung BIR box. Bakit ganito? Kapag kasi natuloy ang trial, posible talaga na mabuksan niya mga yan. Tama? Mapatunayan na itong si Sara Duterte talagang may tinatagong yaman. Nanakaw. Diba? Ngayon, kung sila po ay magre-resign, gusto nilang matatak sa tao, sa isipan ng tao, nag-resign na nga yung ali. Ayaw nyo pantantanan. Ayaw na nga makialam ng ali sa politika Nagsawa na dahil lagi nyong kinakalaban. Ang gusto nilang palabasin, feeling victim pa rin si VP Sara Duterte. Pero ang totoong plano, hindi lumabas yung mga bank account na yan at yung mga BIR box. Siyempre yung BIR box, ano na yan normal na yan. Pero yung mga bank account, yun talaga sila, yun talaga yung yun talaga yung very concerned nila na huwag silang ma-expose. So gusto nilang itanim sa utak ng mga tao, sila ay biktima, na sila ay pinag-initan lang at sila ay pinulitika lang. Yan ang yan talaga ang plano. Oh. Remember, may kaso din kinakaharap sa ombudsman. Yan, na yan, sa huli na yan, na pag-uusapan. Siyempre, ang gusto nilang kunin muna yung loob ng mga tao ng mga Pilipino Diba? Si PBBM ba mag-approve ng resignation ni Sayad? Malamang siya. Diba?
Nida Sanga, hello po sa inyo dyan sa Vancouver, Canada. JP, di ba may nakasampa naman sa kanya na kaso sa plunder at threat? Well, mga kababayan, Ma'am Christina Calda, tama po kayo. May nakasampa sa kanya sa NBI, may nakasampa niya sa iba pang mga ano, di ba? Pero alam naman natin, napakatagal din yan eh. Pero sana, kumilos din ng maaga dyan si Director Melvin Matibag. 'Di ba? Diyan sa plunder at threat. Yung plunder diyan yan sa ombudsman. Oh. Lalo lang ihina ang kaso niyan pag nag-resign yan pagdating sa ombudsman. Syempre, mga kababayan, ganito 'yan. Hindi nyo ba nahalata si Boying? Baka mamaya bumaliktad 'yan. Oh, 'di ba? Baka mamaya hindi natin alam. Alam nyo, pagdating sa politika, pera-pera ang labanan. Hindi natin alam. 'Di ba? Oh. Pumasok na ba si Bato sa Senado? Hindi pa rin. Pero nakapag-file siya ng dalawang bill para sa kanya, para hindi siya mahuli. Ang mas nakakatakot dyan, sir, yung sinasabi ni Lacson, baka ma-convene yan. Baka i-convene yan sa Senado. Pag sinabing i-convene, mga kababayan, sila po ay magiging mga senator judge. Nakita nyo yung nakaraan na sila po ay nag-convene tapos nagsuot sila ng robe. Yun ang ibig sabihin na mag-convene. 'Di ba? Kukunin na nila yung jurisdiction ng impeachment trial. Yung tawag dito, yung article of impeachment, yun po ang ibig sabihin ng mag-convene. 'Di ba? Pero yun nga yung pipigilan bago mag-convene, bago maiakyat sa Senado. Oh. Si Soto ba ang tatanggap? May choice na naman si Lustay. Eto nga po. 'Di ba? Paano ang mga nakaw niya sa taong bayan? Wala na 'yon. Alam niyo, magaganda yung mga tanong ninyo 'Di ba? Paano yung mga nakaw sa taong bayan? Yun nga po, mga kababayan, gusto na nilang lukuhin na naman ang taong bayan. Gusto nilang palabasin na sila ay biktima, pinulitika, siniraan lang. 'Di ba? Yan ang taktika na nakikita nila Alam nila marami pa rin silang mga trolls, mga followers. Yan po yung magpapakalat ng balita. No, kaya lang yung iba kasi nasa uplak. Kagaya nitong si Defensor, kagaya nitong si CJ Hero, yan si Franco Mabanta, 'di ba? Yung 18 Marines o yung second batch ng 18 Marines, puro nasa uplak. Pero meron pa rin silang mga tao na atake, magpapakalat po ng narrative na si Sara ay nagsawa na lang. Si Sara ay nagbigay na lang ng way para hindi na madamay ang taong bayan, para hindi na mahirapan. Kumbaga parang gusto nila maging hero pa sila. Yan ang gusto nilang palabasin. Yan ang magiging narrative ng mga DDS ng kampo ni BP Sara Duterte na siya ay pinulitika, na siya po ay ginawa ng paraan para maalis at mag-resign sa kanyang pwesto. Oh. Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, pag nag-resign siya agad bago dumating sa Senado, pwede nang i-file yung plunder case niya sa Ombudsman. At DOJ matagal na yung na-file ni Sentry, kaya lang hindi tumatakbo dahil sitting vice pa siya. Oo. Yung pag-resign, okay, mawawalan siya ng power. Oo, pero power lang yon bilang vice president. Pero may power pa rin niya kasi may pera yan 'Di ba? Oh, sinasabi niya nga wala daw ebidensya, paano di pa nabubuksan ng mga... Yes, totoo yan. Kaya nga pinipilit nilang gawa ng paraan yan. Kita niyo yung narrative nila, hindi daw 2 billion yung laman ng mga suspicious transactions tapos yung mga covered. Oh, ang sinasabi, glitch lang daw yon, 2 million lang daw yon. Oh. Mag-resign man si Sara, ganun din GP, para wala din tayong vice. Oo, literal yon. Kaya lang, ang pinag-uusapan dito kasi, paano natin mapapanagot si BP Sara Duterte kapag nag-resign siya before na umakyat ito sa Senado. Yun kasi ang habol natin Kailangan maipakita natin, makonvince natin ang taong bayan na magnanakaw talaga itong si Sara, na may tinatago talaga silang ill-gotten wealth, na tawag dito,
Nagumasta talaga sila ng mga pera kung saan-saan. Yun ang gusto natin ipakita. Kasi kung hindi natin ito mailalabas, hindi mangyayari ang trial. Mga kababayan, hindi natin ma-expose itong sila Bibi Sara Duterte. Gagawa at gagawa pa rin yan ng kanilang narrative para magmukha silang biktima. Yan, 'di ba? Wala nang pagbabago sa Pilipinas, nakakalungkot sa nangyayari sa bansa natin. Kaya nga mahirap kalaban kapag may mga pera eh. Ang daming paraan eh. 'Di ba? Umupo lang naman si Boying, walang trabaho naman nagawa. Kaya nga no, noong papaupo pa lang, maraming ginagawa. Nung nakaupo na, wala na. Oh. Pag di gumalaw si Boying, impeachment na siya or impeach na siya. May pending plunder case po si Sara Duterte sa ombudsman. Yep. Oo naman, yung power nyo malakas pa sa putok niya at may 6.7 billion. Pakikilusin niya ang mga alipin niya para manira na hindi lang 6.7 billion yan. Yan lang yung nakikita pa lang natin. Paano pa yung iba? 'Di ba? Okay. So iwanan na natin yan. At least sana naunawaan natin yung gustong iparating dyan. Hindi yan basta-basta cheese.